Hello, good morning. So ngayon ay April 5. So sakto naman, after 15 days, ita-transfer na natin to. So baka yung mga susunod, instead na 15 days, mas agahan natin. Kasi may mga bakante na tayong pwesto. So nilinis ko na to, nilinis ko na to kahapon. Pinatuyo ko lang, tapos ta-transferan na natin ngayon. At ito yung ita-transfer natin, 6. So kukuha pa ako ng isa. Ito, nandito naman. Lalagyan ko na lang muna ng insulation. Tapos, ayun. So, ito naman, ito yung part nung nandun. Doon. Marami kasing sampay, kaya hindi ko pwedeng i-video yon. Ayan. Harvest ko na yan mamaya bago ako. Pagbaba ko, harvest ko na sila. So, may mga nutrient solution pa yan. Pwede nating i-transfer or pang-refill natin. So, ito, palagay ko okay naman siguro, pero syempre in terms of sunlight tsaka quality ng seeds, kaya siguro sila ganyan. Sa ngayon, check muna natin yung mga tanim natin. Nga pala, ito sa nutrient solution natin, ito yung may 2.0 EC, tapos yun yung mga nasa 1.4, 1.5 EC. Ito yung pang lettuce ko at saka vegetable. Ito naman yung mga pang fruit bearing natin, yung bell pepper, cucumber, tsaka cherry tomato. Pero sinubukan na rin natin siya sa eggplant. Pero kung hindi pa rin talaga okay siya sa eggplant, kunyari, magbubulaklak lang pero hindi pa rin tutuloy, ititigil na natin eggplant. So, we'll check dun sa ibang variety. Pero yung bell pepper, nakapagpatubo na tayo dati. So, check muna natin yung iba nating tanim. Okay, so ito, makita nyo bakante. So, lalagyan natin yan ng 6. Yung nakita nyo kanina. So, ayan. So, siguro, hindi ko na i-adjust kasi aangat-angat ko pa eh. So, ito naman yung nung March 16. So, 5 sila. So, yung mga bago natin tanim, nilalagyan na natin ng foliar. Pero mag-experiment ulit tayo ng walang foliar. Then, wala pa tayong experiment na nagdagdag ako ng iron chelate na binili na natin kay Katanim. So, ito naman nung March 1. So, after 2 weeks, harvest na rin to. So, yung napagbentahan naman natin, nagustuhan naman nila, kahit hindi naman siya ganun kalaki, quality naman. At saka, natuwa naman sila dun sa quality na naibinigay natin sa kanila. So, ito naman nung March 6. Ayan. Ito yung bell pepper natin. Ito yung cherry tomato natin. Ayusin ko mamaya, medyo tabingi. Pero pag tagal-tagal kasi, pag gumanda na yung stem niya, titibay na yan. So ito, di ko sure kung nasabi ko na last video, hindi na natin itutuloy yung pag-sow ng scamander. So meron tayong 3 batch niyan. Ito, yung tsaka yung nandun, tsaka yung isang nasa indoor nursery natin ngayon. Pero after nun, nung mga batches na yon, hindi na tayo magdadagdag ng scamander. So magko-focus muna tayo sa Olmeti given the setup natin dito na medyo limited yung araw natin at saka yung sunlight exposure. So tulad ng sabi ko sa inyo, may ilalaki pa yung Olmeti natin. Pero yun nga, kailangan natin ng mas magandang setup. Pero dito naman, ito kasi pag mas naging better na yung setup natin na pa-convert natin tong bubong, ay babalik tayong scamander. Nandun lang naman yung buto sa ref. So ito, kabat siya noon, pero parang mas malaki to. Tingnan natin, makikita natin yan dun sa pag-weigh natin sa kanila. So dito naman, so yung nakita nyo kaninang mga lettuce, galing sila dito. So kinuha ko na, tapos ang gagawin kasi natin dito, nagtanim na ako dyan ng buto. Ang butong nilagay ko dyan is yung amaranth, yung ating kulitis. So, hindi na siya yung pinapatubo ko isa-isa. Ini-sprinkle ko na lang siya dyan. So, tingnan natin kung tutubo siya ng gano'n. Yung parang guerrilla na lagay ka lang ng seeds dyan. Then, hopefully tumubo. So, tingnan natin kung tutubo siya ng gano'n. Tingnan natin iba. Okay, so ito, dito tayo sa ating mini nursery na inobserbahan pa rin natin kung okay ba na nakaganyan setup sila. So yung iba, yung mga namatay na, tatanggal, i-segregate na natin. Tapos tingnan natin kung pwede naman natin taniman.
Taniman lang natin. So, ito, yung talong na to ay nasa, ayun no, meron siya ano. Hindi ko sure kung self-pollinating to o kailangan ko pang i-pollinate mismo eh. Hindi ko talaga alam. Hopefully, mag-self-pollinate siya or kung ano man kailangan niya. Pero aralin ko na rin. Pero ngayon, yung nutrient solution niya is 2.0 EC. Okay? So maganda naman, bumuka naman yung bulaklak niya dito, hindi masyado, hindi ko sure kung magtutuloy. Last time kasi hindi naman bumuka ng ganyan, pero kung ko-compare ko naman dito, ito bukang-buka yung bulaklak. Dito hindi pa masyado. So tingnan natin. So may konting improvement naman in terms nung itsura ng bulaklak nila, pero wala pa rin tayong nabubuong bunga sa ganyan. So, ayan. Ito yung mga tanim-tanim natin. Hindi ko sure kung magbabawas talaga tayo kasi may mga gusto pa akong idagdag. Yun nga, medyo mahirap, dami kong gustong idagdag. So, ito, transfer natin to kahapon. So, obserbahan natin after mga 2-3, ito mga 3 days yan, 3 days. Ito yung cherry tomato, tapos ito naman yung bell pepper. Pero kung titingnan ko siya, talagang naghanap siya ng araw. So, subukan nating bigyan lang siya ng araw. Yan. Total, maliliit pa naman sila. Yan, maliliit pa naman sila. Share na lang sila sa araw muna ngayon. So, hopefully, mag-okay yan. So, dito naman, naglagay ako dito ng mga 3 or 4 na buto ng kulitis. Titingnan natin kung tutubo sila dyan. Dito rin, naglagay ako. So, ongoing germination. So, yun. Alagaan lang natin na dapat lagi silang moist para tumubo. So, ito. Yan. Lagay ko, pwede na to eh. Pero gusto ko mag-brown siya mismo bago natin kunin or pakilaman. So, dito naman, tulad ng sabi ko, dating plano ko, lagay ko dito is mga scamander. Pero, titigil na natin scamander. We'll focus on Olmeti. So, pwede yung 6 na nakita ko pala, pwedeng dito ko na agad i-transfer. Pwede pala, no? O, siguro dito na lang muna transfer ko yung 6. Yan. So, ito. Tumatama na siya. Oh. Ayan. So, tumataas talaga siya ng tumataas. Diba? Nakakatawa. Ang tanong lang, magpa-flowering ba to? Hindi pa ako nakapagpabulaklak nitong sweet basil natin eh. Napabulaklak pala natin ito. Pero tingnan natin, inaalagaan lang naman natin sila ng inaalagaan. Yan. So tingnan natin ito, di ba nakapaling doon? Tingnan natin kung pumaling doon sa kabila. So ibig sabihin naghahanap talaga sila ng araw. So ito naman, yung cucumber natin, Jackson, yan. Hindi ko nagkamali, Jackson. Yan. Tapos mukha namang moist yung yung iba hindi. Yung iba moist. Hindi ko sure. Basta ganun. Tapos ito yung cherry tomato natin. At ito naman yung bell pepper natin. So, mukhang okay naman sila. Pinapakiramdaman ko lang. So, yun. Tuloy-tuloy lang naman. So, nanonood din ako kung paano nila inaayos to. Kasi, mostly ng cherry tomato indeterminate. Pero sa palagay ko indeterminate to. So, paglaki-laki siguro, yung mga natutunan ko sa panonood ng ibang video, isi-share natin as we learn din dito. So, kung may mali man, syempre, correct nyo lang ako. Ayan. So, ito siguro paglaki-laki, tsaka natin iikot-ikot dito yung idea ko. Pero baka hindi nga rin yun mag-okay. Pero, subukan natin. So, ayun. Ang activity ko is ilipat lang yung Olmeti doon. Doon na lang natin ilalagay. 6 yun. Sakto. 6 yung bakante dito. Tapos, ayun. Goods na. Then, may mga bakante pa tayo. May bakante pa tayo doon na pwede natin taniman ng 5. Tapos, after mga second week kasi ng April pa yung next kong harvest ng Olmeti. Isasabay na natin yung scamander na nandoon. Kasi gusto ko na rin silang ma-transfer. So, dapat pala maghabol ako ng
itatanim ko. So mag-sowing din ako ngayon. So ang gagawin ko, instead na 6 seeds, gagawin natin 12 seeds. Para lang humabol siguro sa mga kailangan nating habulin na pagtatanim. Ganun lamang, konting adjustment lang naman siguro. Or pwedeng 8 lang muna, ganun. So tingnan natin. Ayan. So yun lang naman activity ko. And also, observing pa tayo dun sa ating chives, sa bunching onion, tsaka sa mint. Yung bunching onion tsaka mint, wala pang germination sa ngayon. Mga naka 3 or 4 days na sila. Yung chives naman natin, nilipat ko na dun sa indoor growing area natin. So, sa 5, siguro may 1 or 2 at least na nag-germinate nung nilipat ko sila. So, mga almost 2 weeks, mga 10 days, ganun siguro. Hindi ko kabisado, pasensya na kayo sa mga dates. Pero yun, makita nyo naman sa video kung kailan ko tinanim. At, ayun. So, thank you very much and hopefully marami pa akong ma-share sa inyo at may matutunan naman kayo kahit pa paano. At sana makapagpatubo tayo na mas marami pa. Yun lang. Bye-bye.